Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Bumi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Kanina ating nakausap mga kaibigan si Vice Governor Faustino Bojidi at dumako tayo sa Ilagan City, Isabela, at nasa linya ng ating komunikasyon si Mayor Jose Diaz. Mayor Diaz, si Rex Kayanong sa DCME. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa inyong listeners po and viewers. Apo, at kamusta na ngayon ang sitwasyon lagay dyan sa Ilagan City, Isabela? Nasa verge po kami na ngayon ng ating pamimigay po ng mga relief operations po. Apo, lahat po ba ng kalsada possible ho? Kumbaga, okay na? Opo, bali nag-start na ho kaming magkaroon ng opening of road sa mga isolated na mga barangays po. At so far po, nasa 98% na po tayo. Apo, ang barangay, kamusta? Okay na po ba? Nasa normal na lahat? Ilagan City po, out of 91 barangays po, ang dating nalubog ay nasa 51 barangays at 17 barangays po na isolated. So far naman po, aabot na ng ating mga kababayan. Apo, at kamusta ang tulong ho ng national? Nakarating ho ba sa inyong siyudad, Mayor? Padating po pa lang po yata. At nauna na po muna ang ating city government, ang local government unit sa pamimigay ng mga relief goods po. Apo, at ilan pa po ang nananatili sa mga evacuation center, Mayor? Bumalik na po ang ating mga kababayan sa kanilang mga tahanan na ho. Mga ilan na lang ho, mga siguro nasa 200 na lang po siguro. Ano po to, Mayor? First time po nangyari sa Isabela yung ganitong pagtaas ng pagbaha? Dati na ho kaming binabaha, expected po yun kasi nasa low-lying areas kami because of by law of gravity and buoyancy. Pag umulan sa bandang Vizcaya, bandang Quezon po, bumababa ang tubig sa akin. Pero yung ganitong experience, ganito kalaki, nangyari na ho ito noong 1980 po, mga 40 years ago. Apa, ano ho to? Nakikita niyo may problema ho sa illegal logging, mining sa Isabela? Contributory na po yun, pero sa dito naman wala naman ganyang ka-massive po na mga activities po. Apa, ano ho ang... Ito talagang act of God ito na talagang umulan ng 6 na araw, tapos dahil na-impact rin ang tubig at dahil nga yung tubig ay nanggaling dito sa bandang taas, Nueva Vizcaya, Quirino, nanggaling din po dito sa Quezon, pababa po rito. And then contributory rin po itong dam na po na dating sinalo niya, nagkaroon ng pagbubukas ng 7 gates po niya. Ayun. Talagang umapaw po ang nag-swell po talaga ng gusto ang tubig dito. Apo, at Mayor, ang Tulpo Brothers, ang AXI CIS, nagpadala ho ng tulong, nakarating ho ba dyan sa Ilagan City? Nakipag-coordinate po sila kanina at palagay po on the way na rin po sila. Apo, at ano pa ho yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga nasa evacuation center, Mayor? So far naman po, very resilient po naman ang mga Ilagueños at so far yung mga tulong na dumadating po naman ay mga relief goods po na dumadating sa mga barabarangays at hindi ganun kalaki naman na agad-agad na maaabot ng ating local government unit. So may mga civic-minded organization, civic-minded individuals din pa po na dumadating na mga
tulong and considering po yung ating provincial government na nakaagapay lang at nakaalalay po sa ating city. Mayor, kung sakali may mga foreign donation, tulong, mga OFW, saan kayo pwedeng kausapin, saan ho pwedeng makipag-ugnayan para makarating ang tulong dyan? Kung pwede makipag-ugnayan mo na lang po lahat sa ating CSWD po, Social Welfare and Development City po, para lang sa ganun magkaroon ng koordinasyon at saka ma-observe din po ang ating protocols po rito. Para hindi lang mako-concentrate sa isang lugar, kundi mai-concentrate na equally po sa 91 barangays po ng City of Ilagan na affected po. Baka meron kayong mensahe, kausapin nyo ang Palasyo ng Malacanang, lagi nakatutok, nanonood sa atin, Mayor. Okay, maraming salamat po. Nakikiusap po kami kung pwede pong yung mga support po sana sa mga biktima po natin dito sa kalamidad dito sa City of Ilagan at kung pwede po na dumating naman po rito sa City of Ilagan. At salamat po, Mayor Diaz ng Ilagan City, Isabela. Mayor, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Rex Kayanong sa Target On Air. Yan ang tinig mga kaibigan ni Mayor Jose Diaz ng Ilagan City, Isabela. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.